Ang tagal kong hinintay tong araw na to, Tita Norma. Masayang sabi ni Amor habang pinagmamasdan ng langit na ilang taon niyang hindi nasilayan ng malaya. 10 taon, Tita. 10 taon kong hinintay ito. Ngumiti si Norma pero baka sa kanya mga mata ang kaba. Oo anak, sa wakas, natapos na rin ang paghihirap mo dyan sa loob. Teka, Tita, nasaan po si Dante? Mabilis sa tanong ni Amor sabay lingon sa paligid. Akala ko siya ang susundo sa akin. Bakit po kayo nandito? Sandaling natahimik si Norma at ibinaling sa ibang usapan. Nako. Anak, ito na ba lahat ng gamit mo? Wala ka ba naiwan? Halika na, alis na tayo. Ngumiti lang si Amor at tumango. Hindi bale. Makikita ko rin naman siya pag-uwi. Baka may inihanda silang sorpresa para sa akin. Bulong niya sa isip. Habang umaandar ito ang jeep, pinagmamasdan ni Amor ang mga daan. Puno ng pagbabago, bagong tingdahan, bagong mukha. Para bang ibang mundo nang nilisan niya noon. At hindi mapigilan ng excitement sa kanya dahil ilang minuto na lang ay makikita at makakasama na niya ang kanyang pamilya. Pagdating sa bahay, nakangiti siyang tumindig sa labas ng bahay. Nakapikit habang nilalanghapan sariwang hangin. Ngunit paglapit niya sa gate, natigilan siya. May bagong kortina, may mga bagong paso, at sa loob ng bahay, may boses ng isang babae na tumatawag sa pangalan ni Dante. Tita, mahina niyang sabi. May bisita ba kami sa loob? Hindi na sumagot si Norma. Dahan-dahan lang nitong hinaplos ang balikat ng pamangkin. Amor, mahinahon niyang sabi. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto. At mula doon, lumabas si Danteng may hawak na tasa ng kape at sa tabi niya, si Tessie, ang matalik na kaibigan niya at minsang itinuring niyang kapatid. Napatayo si Tessie mula sa kinaupuan at nagulat sa pagdating ni Amor. Habang si Dante naman ay napatigil sa paghigop ng kape, nakatingin din kay Amor. Napahinto si Amor. Tessie? Bati niya nakangiti. Ikaw pala, ang aga mo naman yatang bumisita. Nauna ka pa sa akin ha. Inihintay mo ba ako para salubungin? Masaya ako nagkita ulit tayo. Sambit niya at nilapitan pa niya para yakapin. Nanatiling nakatayo si Tessie at hindi umimik. Matapos yakapin si Tessie, ay tumingin ito kay Dante at marahan niyakap din. Mahal, hindi mo ba ako na-miss? Akala ko pa naman ikaw ang susundo sa akin doon. Ay, pero okay lang. Mahalaga magkakasama na ulit tayo. Sambit niya na may ngiti pa sa labi. Nasa na mga bata? Sumagot si Norma. Amor, nasa eskwelahan pa sila. Mamaya pang uwi nila. Ganun ba? Nako, kailangan ko na maghanda na makakain nila para magugulat sila at sigurado akong matutuwa sila dahil nandito na ako. Napansin niyang tahimik pa rin ang dalawa. Nag-ikot siya sa buong bahay at napansin na malaking pagbabago sa loob. Napansin din niyang ang litrato niya noon na nakadisplay ay wala na rin. At ang mas kinagulat ito nang pasukin niya silid nilang mag-asawa. Ibang-iba na. At ang nagpaiyak sa kanya ay ang ilang mga litrato ni Tessie at Dante na magkasama. Napaupo siya sa sahig, nanginginig at nagsimula ng humagulgol sa iyak. Ilan sandali pa'y lumabas siya upang harapin ang dalawa, bitbit ang litrato at pinamukha sa kanila. Ano to ha? May inahon pa niyang tanong sabay pakita ng litrato. Anong ibig sabihin nito? Umiyak siya ng umiyak habang sumisigaw. Agad naman ito nilapitan ni Norma at inalalayan. Pero sa halip na lapitan at suyuin ng asawa, malamig na titig ang ibinigay sa kanya. Wala ka nang dapat balikan dito, Amor. Mahinang sabi ni Dante. Patawarin mo ko, pero hindi ko na kinayang hintayin ka pa, tagal mong nawala. May pangangailangan din ako. Ang hirap ng dinanas namin ng mga anak mo simula nang makulong ka. Walang iba nag-asikaso at nag-alaga sa amin, kundi si Tessie. Kaya... Tumayo si Amor at sinugod si Tessie. Kaya ano ha? Kaya ba sinamantala mo na wala ako? Para mapasa yung asawa ko, walang hiya ka? Tinuring kitang para ng kapatid. Hindi ko alam na may bala ka palang agawin ng binuo kong pamilya. Wala kang kasing sama, debonyo ka. Tinulak niya si Amor at lumaban siya. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Bakit kasi lumaya ka pa?
pwede namang habang buhay mong pagdusahan ang kasalanan mo. At saka hindi mo alam, kinakahiya ka na ng mga anak mo, no? Mag-isip ka nga. Dapat nga magpasalamat ka pa kasi 10 taon mong nawala may nag-alaga pa sa pamilyang iniwan mo. Matapang na sagot ni Tessie kay Amor. Lalong nagngalit si Amor at akma ng sasaktan si Tessie, pero mabilis itong inawat ni Dante at tinulak siya. Gumiti ng panalo si Tessie, ramdam ang pagkapanalo niya sa harap mismo ng dating kaibigan. Umalis ka na dito, Amor. Huwag ka na gumawa ng gulo. Ayoko na rin makita ng mga anak mo dahil para sa kanila patay ka na. Nanlaki ang mga mata ni Amor dahil mas lalong nagpahina ng loob niya ang narinig. Kaya niyang tanggapin ang panlolokong ginawa sa kanya ng kaibigan at asawa niya. Pero ang sarili niyang mga anak, iyon ang mas nakakasakit sa kanya. At doon, sa harap ng pintuang minsan naging tahanan niya, naramdaman ni Amor ang sakit na mas masahol pa sa kulungan. Hindi na siya bilanggo ng batas, bilanggo na siya ng katotohanan. Pagsapit ng gabi, pansamantalang doon muna siya sa bahay ng kanyang tita Norma nakatira. Sa malitas-lid na inihanda para sa kanya, nakahiga si Amor, nakatingin sa kisame, gising na gising pa rin, kahit halos maghahating gabi na. Hindi ko pa rin lubos maintindihan, tita. Mahina niyang sabi habang nakatalikod. Paano nila nagawa sa akin yon? Kala ko, pamilya kami. Umupo si Norma sa gilid ng kama. Marangin na plus ang buhok ng pamangkin. Anak, may mga taong kasing kapag natukso, kaya nilang talikuran kahit ang mga minamahal nila. Pero tita, si Tessie. Napahinto siya, napasinghap. Hindi na ibang turing ko sa kanya. Bakit niya nagawa sa akin to? Napaluha si Amor. Pinilit pigilan pero tuloy-tuloy ang pagbagsak ng luha sa unan. Habang nandun ako sa loob, gabi-gabi kong iniisip kung anong mali ang nagawa ko. Kung bakit ako ang pinili ng tadhana para magdusa. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Tahimik lang si Norma. Pinakikinggan ang bawat salitang puno ng pait at pagsisisi. Na minsan, hindi mo kailangang habulin ng katotohanan. Patuloy ni Amor, halos pabulong. Kasi alam kong darating yung oras ng katotohanan mismo ang hahabol sa kanila. Tumayo si Norma at inayos ang kumot ni Amor. Tumahan ka na at matulog ka na, anak. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makausap ang mga anak mo. Magpahinga ka na at magpalakas pa. Tumango si Amor, ngunit bago siya pumikit, marahan niyang pinagdikit ang mga palad at nagdasal ng taimtim. Panginoon, alam mo kung gaano ako nasasaktan ngayon. Pero sa kabila ng lahat, salamat pa rin dahil binigyan mo pa ako ng pagkakataong mabuhay muli. Hindi ko hihilingin gantihan sila, pero ipakita mo sa kanila ang katotohanan. At kung ito man ang simula ng bagong yugto ng buhay ko, Panginoon, tulungan mo akong bumangon. Pangako, babawi ako at pananagutin kung totoong may sala. Pagkatapos ng dasal, pumikit na si Amor habang patuloy ang pagpatak ng luha sa kanyang mga pisngi. Sa dilim ng gabi, sa unang pagkakataon, matapos ng 10 taon, may apoy na muling sumiklab sa kanyang puso. Hindi ng galit lamang, kundi ng paninindigan. Ang gabing yon na naging simula ng bagong Amor, ang Amor na hindi na biktima, kundi lalaban para sa sarili. Makalipas ang mahigit 3 buwan, unti-unti nang nasasanay si Amor sa bago niyang buhay. Hindi na siya sanay sa magaran damit o sa mga simpleng ginhawang dati ay normal lang sa kanya. Ngayon, bawat umaga'y gigising siya bago mag-alas 7, mag-aayos ng uniform at papasok sa fast food chain kung saan siya nagtatrabaho bilang crew. Minsan sa gitna ng ingay ng kusina, naririnig pa rin niya ang boses ni Dante, ang tawanan nila noon, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ngunit kapag sumagi yun sa isip niya, napapailing na lang siya at paulit-ulit na sinasabi sa sarili. Tapos na yun, Amor. Hindi mo na kailangang balikan. Pagkatapos ng 3 buwan, natuto siyang umiti kahit pagod. Natuto siyang magpasalamat kahit masakit. At higit sa lahat, natuto siyang mamuhay nang hindi kailangang banggitin ang kanya nakaraan. Hanggang sa isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng mga tray at paghahatid ng pagkain sa mga mesa, sa kabilang mesa may isang babaeng customer na naka-sunglasses.
May suot na peken bag at halatang nagyayaman-yamanan lang. Miss, pwedeng pakidagdagan ng ketchup to? Malamig na sabi ng babae, hindi man lamang tumitingin sa kanya. Sandali lang po ma'am. Magalang na sagot ni Amor. Ngunit nang ibaba ng babae ang hawak nitong dyaryo, para bang biglang huminto ang mundo ni Amor. Si Tessie, ang babaeng sumira ng kanyang pamilya. At ngayon, nakaupo ito sa harap niya, nakangiti, at walang bahid ng pagsisisi. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang puso ni Amor ay kumabog na mabilis, ngunit pinilit niyang huminga ng malalim at ngumiti. Hindi siya pwedeng bumigay, hindi siya pwedeng bumaba sa antas nito. Enjoy your meal, ma'am. Mahinahong sabi niya sabay talikod. Sandali lang. Biglang tawag ni Tessie. May halong pang-iinsulto ang tono. Amor, ikaw ba yan? Tumigil si Amor, hindi agad lumingon. Narinig niya mahinang tawa ni Tessie. So, dito ka na pala nagtatrabaho. Sabi nito. Akalain mo yon? Dating may bahay, may asawa, may magandang trabaho. Tapos ngayon, crew na lang sa fast food? Napahinga ng malalim si Amor at dahan-dahang humarap. FYI ma'am, kahit crew lang marangal na trabaho pa rin po ito para sa akin. Tumawa si Tessie, malakas, para bang gusto talaga niyang marinig ng ibang tao. Marangal? Buti tinanggap kinala no? Oh, hindi kaya nila alam na bagong laya ka lang? Natameme si Amor at tumingin sa paligid, sinigurado niyang walang nakarinig. Saka ngumiti kay Tessie, kalmado pa rin. Oo, wala namang kaso sa kanila kung nakulong ako ng ilang taon. Kasi alam ko naman pati na wala talaga akong kasalanan. Huwag kang mag-alala. Kahit ano pang gawin mo, wala ka na masisira sa akin. Kasi matagal mo nang nasira. Bahagyang nagbagong ekspresyon ni Tessie, pero agad din siyang umisi ulit, may halong pang-aasar. Ang yabang mo pa rin, Amor, no? Kahit na alam mo nang wala ka ng karapatan magsalita ng ganyan. Ako ng asawa ni Dante ngayon. Ako ang pinili niya. Lumapit ang bahagya si Amor, mahinahon ngunit matalim ang mga mata. Pinili ka niya? O ipinilit mo sarili mo? Anong ibig mo sabihin? Singhal ni Tessie. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Sagot ni Amor, mababa ang tono ng boses ngunit puno ng bigat. Alam ko matagal ka ng laway na laway sa asawa ko, kaya gumawa ka ng paraan para hindi ako maging sagabal sa plano mo. Ginamit mo ang tiwala ko para ilubog ako. Napakunot at noon ni Tessie. Anong pinagsasasabi mo? Dahan-dahang umiti si Amor. Tila ba siya na ngayon ang may kontrol sa sitwasyon? Sa bagay, ikaw ang pinili. Pero hindi mo may tatanggi na ako pa rin ang hinahanap-hanap ng asawa ko. Lalo na sa gabi. Sandaling natigilan si Tessie pero agad itong tumawa ng pilit. Hindi totoo yan. Tumawa ng mapang-asar si Amor. Aminin mo na kasi na malaki ang pinagkaiba natin. Ako pinipilit kong magbagong buhay. Sagot ni Amor. Dahan-dahang nilapitan ng mesa. Ikaw naman, mas lalo ka nilalamon ng kasinungalingan mo. Isang tani ka lang dinala sa bahay ko at hindi mo man lang alam. Nakakulong ka rin. Napatigil si Tessie, halatang tinamaan sa mga salita. Tumigil ka na, hindi mo ako kilala. Singhal nito pero nanginginig ang boses. Hindi ko na kailangang makilala ka ulit. Mahinahong sagot ito. Dahil ang babae nakikita ko ngayon ay hindi na yung kaibigan kong minahal ko noon. Isa ka ng estrangherang uhaw sa paghanga at kahit anong gawin mo, Tessie, hindi mo mahihigitan ng katulad ko. Hindi na nakapagsalita si Tessie. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Lumayas ka! Sigaw niya sabay hampas sa tray. Bago pa kita mareklamo at maging huling araw mo na to. Ngunit kumiti lang si Amor, marahan at puno ng dignidad. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papasok ng kusina. Tuwid ang likod, hindi na lumingon. Habang naglalakad siya palayo, ramdam ni Tessie ang panginginig ng galit. Galit dahil sa halip na mapahiya si Amor, mas lalo ito naging buo sa harap niya. Pagkapasok ni Amor sa likod ng counter, saka lamang siya napaupo. Nanginginig ang mga kamay niya pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyon na kanina pa niyang pinipigilan. Dahan-dahan niyang inilabas ang malalim na buntong hininga
sabay tulo ng luha. Sa isip niya, paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi pa tapos to. Magbabayad ka rin, Tessie. Magbabayad ka rin." At sa loob ng kanyang dibdib, muling sumiklab ang apoy, hindi ng galit lamang, kundi ng paninindigan. Alam niyang darating ang araw na ang hustisya ay muling kakampi sa kanya. At kapag dumating ang araw na yon, hindi na siyang babaeng tinapakan siya dahil siya na ang babangon. Pagsapit ng gabi, mainit ang simoy ng hangin ng gabing yon. Kakatapos lang maligo ni Tessie, suot ang matipis sa silk nightgown at may bahid ng pabango sa leeg. Habang suklay-suklay ang kanyang buhok sa harap ng salamin, muling sumagi sa isip niyang ekstenang naganap kanina sa fast food ang matinding sagutan nila ni Amor kanina at ang mga salitang binitiwan nito bago siya umalis. "Kahit pa ikaw ang pinili niya, Tessie, hindi mo mapapantayan ang katulad ko." Napakuyom ang kamao ni Tessie. Halos mabali ang hawak niyang suklay. "Hindi ko hayaang isipin niyang mas magaling at mas kaakit-akit pa rin siya kaysa sa akin." Bulong niya sa sarili. Ilan sandali pa, lumapit siya sa kama kung saan mahimbing nang natutulog si Dante. Umupo siya sa tabi nito at marahing naplos ang dibdib, saka bumulong. "Love, gising ka pa ba? Gusto mo bang magpainit?" Umungulan si Dante, maring pumikit at humarap sa kabilang gilid. "Tessie, pagod ako. Maaga pa ako bukas. Matulog ka na rin." Hindi siya sumagot. Sa halip, muli niyang hinaplos ang braso nito at sinubukang halikan sa pisngi. Pero bigla itong napabalikwas. Marahang itinulak siya palayo. "Tessie, please, matulog na tayo." Doon na kumulo ang dugo ni Tessie. Tumindig siya, nalilisik ang mga mata, at sa isang iglap ay hinampas niya ito ng unan. "Baka nga tama siya. Baka nga hinahanap-hanap mo siya at hindi akong kailangan mo." Napatingala si Dante, gulat at inis. Ano? Ano na namang pinagsasabi mo dyan?" "Huwag ka na magpanggap. Alam ko naman na hinahanap-hanap mo pa rin si Amor, hindi ba? Kanina pa kita nilalambing, pero hindi mo ako matignan. Baka nga sa isip mo siya pa rin ang kasama mo, hindi ako." Napahawak si Dante sa sentido. Halatang napupuno, kaya sumigaw na siya. "Tigilan mo nga ako, Tessie. Kung gusto mo makipag-away, maghintay ka ng umaga. Hindi mo ba naiintindihan? Pagod ako." "Bakit hindi mo na lang siya balikan ulit para hindi ka na nahihirapan dyan?" Tumayo si Dante, galit na galit. "Wala kang karapatang banggitin pang pangalan niya sa bahay na to. Ano pa bang gusto mo? Pinalis ko na siya dito, Tessie." Ramdam ang bigat ng hangin. Pareho sila natigilan si Dante. Huminga ng malalim at kinuha ang kanyang cellphone at wallet si Tessie. Hindi makakilos, tila binuhusan ng malamig na tubig. At lumabas si Dante. Malakas ang pagkalabog ng pinto. Naiwan si Tessie, nanginginig sa galit at takot. "Hindi mo ako pwedeng iwanan, Dante. Ako ang pinili mo. Ako!" Ngunit wala na siyang marinig kundi ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas. Napaupo si Tessie sa sahig, tinakpan ang mukha. At sa gabing yon, parehong hindi nakatulog ang dalawang taong minsang nagkasalang, isa sa kanila ay nagsisimulang magsisi. At ang isa, nagsisimulang matakot sa katotohanang paparating. Kinaumagahan, maaga pa lang bago pumasok si Amor sa trabaho, ay naisipan na niya mag-jogging muna sa parke malapit sa tinitirhan nila ni Norma. Simula na makalaya siya, ito na naging paraan niya para mailabas ang bigat ng loob at maramdaman muli ang kalayaan ng hangin sa umaga. Ang araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon at ang bawat hakbang na tila paalala na buhay pa siya. Habang tumatakbo, naramdaman niyang unti-unting lumuluwag ang sintas ng kanyang sapatos. Ay naku naman, hindi pa nga nakakalayo eh. Tumabi siya sa gilid ng pathway at yumuko para ayusin ang sintas. Abala siya sa pagtatali nang may biglang huminto sa tapat niya. May pares ang sapatos na itim ang bumungad sa paningin niya. Bago pa siya makatingin, may marahang boses na nagsalita. "Tubig, mukhang kailangan mo." Nagulat si Amor. Inabot sa kanya na lalaki ang isang bote ng malamig na tubig. Pag-angat niya ng kanyang tingin, tila huminto ang mundo niya sa ilang segundo. Sir Miguel?" Gumiti ang lalaki. May halong hiya pero may ningning sa mga mata. "Miguel na lang, akala ko hindi mo na ako makikilala eh." Kinuha ni Amor ang tubig at marahan tubango. "Ay, hindi mangyayari yon. Hindi ko makakalimutan ang taong palagi nagbabantay sa akin noon.
Bahagyang natawa si Miguel sabay kamot sa batok. Wala yun. Gusto ko lang masiguro no na ligtas ka. Alam mo naman, hindi lahat ng nasa loob ay kaibigan at mapagkakatiwalaan. Naglakad silang dalawa sa gilid ng jogging path. Tahimik sa una, parang parehong nag-aalala kung paano magsisimula ng maayos na usapan. Ang tagal din no. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Kumusta ka na nga pala? Tumahimik si Amor saglit. Pinaglaruan niyan takip ng boteng hawak, pilit pinipigilan ng nangingilid na luha. Ako? Ayos lang, masaya. O siguro pinipilit kong maging masaya. Kailangan eh. Nagtatrabaho ako ngayon sa fast food. Maayos naman. Pero napayuko siya. Minsan may mga bagay na mahirap kalimutan. Lalo na kapag alam mong wala ka naman talagang kasalanan. Pero matagal na panahon mong pinagdusahan. Napatigil si Miguel. Halata sa mukha ang awa at pagkagulat. Hayaan mo na, lalabas at lalabas din ang katotohanan. At kapag nangyari yun, siya naman ang makakaranas ang dinanas mo sa kulungan. Sana nga. At saka dapat lang talaga na pagbayaran niya yun. Dahil sa ginawa niya, hindi lang ako nagdusa. Nawalan din ako ng asawa, ng pamilya, pati mga anak ko galit sa akin. Ayaw akong kausapin. Nalaso ng utak nila ng tatay nila pati ng babaeng. Tinuring ko ng kapatid. Napatingin sa kanya si Miguel. Ha? Teka, tama ba narinig ko? Nawalan ka ng pamilya? Asawa at pati anak mo galit sa'yo at ayaw kang kausapin? Tapos ang dahilan ng lahat ng yun ay ang babaeng tinuring mo ng kapatid? Tumango si Amor na bahagyang lumungkot ang mukha. Nagkatitigan silang dalawa. Sa mata ni Miguel, may pag-aalala. Grabe, wala akong masabi sa kaibigan mong yun. Dapat pinaglaban mong karapatan mo. Hinarap mo siya, hindi ka sana pumayag na maagaw niyang pamilya mo. Gumiti ng pilit si Amor. Hindi na rin siguro. Kasi kung lalaban ako, baliwala na rin kasi nawalan na ako ng kakampi. Kasi, yung mismong asawa ko pa nagtaboy sa akin na umalis ng bahay. Mas pinili niya yung kabit niya kaysa sa akin. Umiling-iling si Miguel, hindi makapaniwala sa nangyari. Huwag kang mag-alala. Ipagpasadyos mo na lang ang lahat ng nangyayari ngayon sa buhay mo. At magtiwala ka lang sa kanya. Gagaan din yung nararamdaman mo. Gumiti si Amor sa kanya at nagkatinginan sila muli ngayon ay may kakaibang lambing sa pagitan ng mga ngiti nila. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam siya ng magaan at tibok ng puso, isang damdaming hindi takot, hindi galit, kundi pag-asa. Lumipas na mga araw, tila unti-unting bumabalik ang kulay sa buhay ni Amor at dahil yon kay Miguel. Araw-araw sila nagkikita, hindi man planado, parang kusa silang dinadala ng oras sa iisang lugar tuwing umaga. Ang jogging na dati paraan lang ni Amor para makalimot, ngayon ay naging sandali ng ngiti at tahimik na saya. Sa bawat ikot nila sa parke, palaging may kwentuhan tungkol sa trabaho, sa buhay, sa mga simpleng bagay. Minsan nagbibiro si Miguel tungkol sa kung paano siya dati kinakatakutan ni Amor sa kulungan. Pero ngayon daw, siya nang palaging kasama nitong tumatakbo sa umaga. Naalala mo ba yung una nating jogging? Parang gusto mo pa akong iwasan doon. Natawa si Amor. Hindi naman. Nagulat lang ako na bigla kang lumitaw. At saka sino ba naman na mag-aakalang yung pulis sa kulungan, siya pa palang magiging jogging buddy ko? Pareho silang natawa, pero sa likod ng halakhakan, may halong pagkakaintindihan, isang tahimik na koneksyon na unti-unting tumitibay. Ang unti-unting pagbabago sa buhay ni Amor. Sa tulong ni Miguel, hindi lang sa emosyon nakabangon si Amor. Tinulungan siya nitong makapasok sa negosyo na pag-aari niya, isang flower and gift shop na may online delivery service. Sa una, simpleng trabaho lang ang ibinigay sa kanya. Pero dahil sa sipag at disiplina ni Amor, mabilis siya nakilala ng mga empleyado bilang isang mabuting leader. Makalipas ng ilang buwan, siya nang tumatayong manager ng buong branch. Madalas siyang sinusundo ni Miguel at minsan ay sabay pa silang kumakain sa bahay pagkatapos ng trabaho. Pero kahit maganda ng takbo ng kanyang buhay, hindi pa rin tuluyang mapanatag si Amor. Sa tuwing mag-isa siya, bumabalik sa isip niya ang dahilan kung bakit siya nakulong at ang panininlang na hanggang ngayon ay patuloy niyang gustong mapanagot. Kaya't kahit abala sa negosyo, patuloy pa rin siyang tumutulong kay Miguel sa tahimik nilang investigasyon. Isa-isa nilang tinutuklas sa mga dating kasong konektado sa pagkakakulong ni Amor. Umaasang darating ang araw na mabubunyag ang katotohanan. Isang hapon,
Matapos ang mahabang araw sa shop, nagpasya silang magpahinga sa parke kung saan unang nagtagpo muli ang kanilang mga landas. Nakaupo sila sa damuhan, may hawak na malamig na inumin habang pinagmamasdan ng mga taong nagdaraan. Miguel, hindi ko na siguro alam kung paano pa ako magpapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon, lubog pa rin ako at wala ako sa ganitong posisyon. Hindi mo kailangang magpasalamat, amor. Lahat na nangyari sa iyong hindi maganda noon, hindi mo deserve yun. Ang tanging gusto ko lang, makita ka muling humingiti. Napayo ko si Amor, bahagyang namula. Ang bait mo talaga. Ang swerte siguro ng mapapangasawa mo. Kaya nga pinili kita. Ha? Ano sinabi mo? Wala. Sabi ko para sa akin, sapat na yung makita kong bumabangon ka ulit. Maraming salamat, Miguel. Amor, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumingin si Amor sa kanya, medyo nagtataka. Ano yon? Ngumiti si Miguel, ngiting hindi mo alam kung simpleng biro o may halong kaba. Okay lang ba sa'yo na alisin na kita sa posisyon mo bilang manager? Napatas ang kilay ni Amor at halatang nagulat, nabigla at bahagyang nalungkot din. Aalisin mo na ba ako? Naku, that's not what you think. Sorry, hindi ko kasi alam kung paano sasabihin. Paano ba? Okay lang, Miguel. Malaki naman talaga nang naitulong mo sa akin kaya okay lang. Marami pa naman ibang trabaho dyan. No, hindi ganun, Amor. Huminga ng malalim si Miguel bago magpatuloy. Kaya ako tinabing aalis na kita sa posisyong yan dahil may mas deserving pa na posisyon ang naghihintay sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Amor pero halata pa rin ang pagtataka. Hindi ko naiintindihan, Miguel. Gusto kong sabihin sa'yo na tong shop na to. Mag-hire tayo ng bagong manager dahil ikaw na mismo ang nagmamay-ari ng shop na to. Napaiyak si Amor at napapikit, hindi makapaniwala sa narinig. Miguel, totoo ba? Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Hindi ba parang sobra-sobra na yata to? Maliit na bagay lang yan, ano ka ba? At dahil gusto ko rin na ikaw ang kasama ko sa lahat ng plano ko. Alam kong kaya mong magpatakbo na negosyo at higit pa doon, gusto kong maramdaman mong may tiwala ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero sobrang saya ko. Sobrang salamat talaga, Miguel. Ngumiti lang si Miguel, pero ngayon, seryoso na ang tinig niya. Amor, noon pa man, sa kulungan pa lang, ginusto ko na talaga na tulungan ka. Hindi dahil naaawa ko, kundi dahil gusto kita. Gusto kita, Amor. Napatigil si Amor, parang biglang lumambot ang paligid at ang ingay ng mga tao sa parke ay unti-unting nawala. Anong sinabi mo? Gusto kita, Amor, noon pa. Nung unang beses kita makita sa loob, ramdam kong mabuting tao ka. Pero hindi pa ako pwedeng lumapit noon, hindi tama. Kaya tiniis ko na lang. Pero ngayon malaya ka na at kaya ko nang sabihin. Hindi ko hinihingi na suklian mo agad. Pero sana alam mo totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Unti-unting namasa ang mga mata ni Amor, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa gulat at kabigatan ng emosyon. Miguel. Hinawakan ni Miguel ang mga kamay ni Amor. Amor, magtiwala ka sa akin. Hindi kita sasaktan. Alam ko, pero hindi sa ganun. Alam mo naman kung ano pa yung mga dapat kong ayusin, di ba? Hindi pa ako handa, Miguel. Hindi pa ako buo. Gusto kong ayusin muna ang sarili ko. At higit sa lahat, gusto ko maibalik ang oras ko sa mga anak ko. Tumango si Miguel, walang halong pilit. Alam ko, Amor, at yun din naman ang gusto ko, na ayusin mo muna lahat ang dapat ayusin. Pero sana habang ginagawa mo yun, hayaan mo tulungan kita. Tulungan tayo na mabuo niyan sarili mo. Nandito lang ako, Amor, kasama mo. Napangiti si Amor kahit may luha sa mga mata. At doon, marahan tinanggap ni Amor ang kamay ni Miguel. Hindi pa siya handa sa pag-ibig, pero handa na siyang bigyan ng pagkakataon ang sarili na maramdaman ulit ang saya at ang tiwala. At sa paghawak nilang yon, parehong alam nilang nagsisimula ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong sabay na lumalaban para sa katotohanan, sa hustisya at sa panibagong pag-asa. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, abala ng mga araw na yon si Dante sa kanyang maliit na bakuran.
Mayroon siyang alagang mga manok, panabong na matagal na niyang kinahihiligan. Masigla niyang pinapakain ng mga ito. Tila doon na lamang ibinubuhos ang pansamantalang kapayapaan ng kanyang isip. Habang nakatuon siya sa pagpapakain, sa loob naman ng bahay ay ibang eksena nagaganap. Si Tessie ay palihim na nagmamadali papunta sa kwarto. Tahimik siya lumapit sa pantalon na nakasabit sa likod ng pinto ng kwarto, kung saan nakalagay ang wallet ni Dante. Dahan-dahan niya itong kinuha, marahang binuksan, at nagbilang ng mga perang nakalagay sa loob. Yan, kahit papano may pambili na ako ng gusto ko. Hindi naman niya malalaman. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ng kwarto, napahinto siya na marinig ang mahinang boses ng bata. Si Chloe, ang 8 taong gulang na bunsong anak ni Dante at Amor. Tita Tessie, bakit niyo po kinukuhanan ng pera ang wallet ni Daddy? Natigilan si Tessie. Napatigil ang kanyang paghinga at marahang lumingon. Nakatayo si Chloe. Hawak-hawak ang isang laruan, pero halata sa mga mata nito ang takot at pagtataka. Hindi naman sa ganun. Nagbibiro lang si tita. Kukunin ko lang to kasi may bibiling importante si tita, okay? Kaya po dapat alam niya kasi pera niya yan. Kaya isusumbong kita sa kanya. Tumakbo ang bata papunta sa labas pero mabilis itong nahawakan ni Tessie sa braso nito na medyo madiin. San ka pupunta? Magsusumbong ka? Bad ka! Kaya ayoko sa'yo. Susumbong kita sa daddy ko. Makinig kang bata ka. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino yung nakita mo ha. Kapag nagsumbong ka sa daddy mo, masasaktan ka. Naiintindihan mo? Napaiyak si Chloe. Pilit pinipigilan ng luha habang dahan-dahan tumango. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Dante. At naabutan niyang hawak-hawak ni Tessie ang braso ni Chloe. Ano nangyayari dito? Ngumisi si Tessie. Hinaplos ang buhok ng bata. Kunwari may lambing. Pinilit magmukhang kalmado. Ito kasi si Chloe, love. Gusto lang daw akong kalaro. Kaya yan, nagkukulitan kami kanina. Tumingin si Dante sa anak na ngayon tahimik lang at nakayuko. Nilapitan niya ito at marang hinaplos ang ulo ng anak. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Tessie, may nakatagong lihim. Lihim na hindi pa alam ni Dante. Sa pamilihan, si Norma na dalang eco bag at listahan ng mga bibilhin ay mahinahong namimili. Nang bigla siya mapatigil dahil ilang metro mula sa kanya, ay nakita niya si Dante kasama si Tessie. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti ng pinit si Norma bilang pagbati at ganoon din si Dante, tila alanganin. Ngunit bago pa siya makatalikod, sumabat si Tessie na may mapanuyang ngiti. Aba, si Tita Norma pala to. Kumusta po? Patagal ko na kayong hindi nakikita teka. Siguro naghihirap ka na rin ngayon no? Kasi kasama mo sa bahay ang pamangkin mong malas. Si Norma kalmado lang at patuloy sa pagpili ng gulay. Hay, nakakatuwa lang. Kasi kahit pala nakulong na, may kumakampi pa rin. Pero siguro sobrang hirap nyo ngayon no? Nakakain pa ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Kasi mukhang namamayat po kayo. Ang hirap kapag may kasama ka sa bahay sa galing sa kulungan, no? Tessie, pwede ba? Pag-awat ni Dante kay Tessie. Tila nahihiya sa ginagawa ni Tessie, habang si Norma ay patuloy lang sa pamimili. Ngunit na marinig niyang huling linya, ang paratang kay Amor ay marahan niyang ibinaba ang hawak na bayong. Tessie, alam mo hindi ko alam kung sinong mas nakakaawa sa inyo ng pamangkin ko. Si Amor na kahit ilang beses mo sirain, bumabangon pa rin. O ikaw, na kahit nakuha mo ng dapat sa kanya, hindi pa rin makausad. Bakit? Hindi mo ba kayang higitan ng pamangkin ko? Kaya hanggang ngayon panay ang putak mo. Tumigil si Tessie, hindi nakasagot agad. Kung akala mo na ikinakahiya ko si Amor, nagkakamali ka. Pas gugustuhin ko makasamang taong marunong magsisi at bumangon, kaysa sa taong lumalaki lalo ang ulo dahil nakuha ang gusto niya gamit ang panlilinlang at kasakiman. Hindi totoo yan. Bawiin mo yung sinabi mo, matanda ka. Lumapit ang marahan si Norma at tinignan siya sa mata. Kahit anong ganda ng suot mo, kahit anong make-up mo, hindi mo maitatago ang kabalbala ng asal mo. Yang ganda mo panlabas lang, sa loob puro inggit at kasinungalingan. May mga nakikinig na tindera at mamimili, nagbubulungan na. Sa susunod na maliitin mo at kutsain si Amor, hindi lang yan ang aabutin mo.
Napaatras si Tessie, nagdilim ang mukha. Tinapunan na masamang tingin si Norma, pero wala siya na isagot. Si Dante naman ay nakatungo, tila nahihiya sa mga nakapaligid sa kanila, hindi makatingin sa kahit sino. Agad na ring umalis si Norma pagkatapos sabihin na lahat ng yon. Tama na, Tessie. Umuwi na tayo. Bulong niya kay Tessie. Dahil nakita niya mga tao na nakatingin na sa kanila, may ilan pang nagbubulungan. Sa sobrang hiya't inis, bigla na lang siyang tumalikod at nagmamadaling umalis, iniwan si Tessie sa gitna ng pamilihan. Habang si Tessie ay nagangalit pa rin sa galit at pinagbalingan ng mga taong nakatingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Alis! At nang humawi ang mga tao, ay natanaw niya si Dante na naglalakad na papalayo sa kanya na lalong nagpagalit sa kanya. Hindi pa ako tapos! Sambit niya. Pag-uwi ni Norma sa bahay, habang nag-aayos sa mga pinamili sa kusina, ikinuwento niya kay Amor ang nangyari sa pamilihan kanina. Tahimik lang si Amor habang nakikinig. Marahan nagkakape ngunit sa mga mata nito ay mababakas ang lungkot at pangunawa. Tita, sana po hindi niyo na lang siya pinatulan. Sanay na ako sa mga ganyan. Alam kong darating ang araw may kabayaran din lahat ng ginagawa niya. Anak, hindi ko siya pinatulan dahil gusto ko makaganti. Ginawa ko yun kasi ayoko nang patuloy kang yurakan ng mga taong katulad niya. Hindi porke tahimik ka at hindi lumalaban tama na silang apihin ka. Napangiti si Amor sabay yakap sa matanda. Salamat tita, palagi kayo nandyan para sa akin. Samantala, sa bahay naman nila Dante at Tessie, si Dante tila pagod at bugbog sa emosyon ay nakaupo sa mesa, tuloy-tuloy sa pag-inom. Ilan sandali ay dumating na si Tessie na hindi pa rin humuhupa ang galit. Agad itong naamoy ang alak at napailing sabay sigaw. Ayan! Diyan ka magaling! Ibang klase ka? Hindi mo man lang ako nagawang ipagtanggol kanina sa matandang hukluban na yon? Tahimik lang si Dante, walang imik. Patuloy lang sa paglagok ng alak. Lalong nagitngit si Tessie at nilapitan na ito. Wala ka talagang kwenta. Kahit anong gawin ko, ganyan ka pa rin. Para ka walang pakialam sa akin. Nabigla si Tessie nang biglang ibinagsak ni Dante ang bote sa sahig na basag ito at nagkalat ang bubog at alak sa sahig. Tama na, Tessie! Napatigil si Tessie, natigilan sa kinatatayuan. Hindi ka ba napapagod? Araw-araw puro sigaw, puro paninita, puro paghihinala. Hindi mo ako binibigyan ng kapayapaan kahit sandali lang, kahit isang buong araw lang. Tumayo si Dante, hawak ang ulo, tila hirap pigilan ng emosyon. Alam mo, hindi ako ganito dati, Tessie. Malabo mo akong mapainom ng ganitong oras. Malabo mo akong makitang problemado at palaging galit. Pero dahil sa'yo, naging ganito na ako. Ang layo-layo mo kay Amor. Noon puro sa'yo tawa na lang dito sa bahay, wala kaming problema at mas lalong walang ganito, Tessie. Wala! Pero alam mo nung dumating ka, nung mas pinili kita kaysa sa kanya, heto, parang nagkandaleche-leche na tong pamilya na to. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tessie. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi makapaniwala sa narinig. Dante. Gusto ko lang namang mabuhay ng maayos, Tessie. Ikaw, bakit parang hirap na hirap ka pa mamuhay ng tahimik? Ginawa ko ng gusto mo. Iniwan kong asawa ko para sa'yo. Mas pinili kita sa kanya. Ano pa bang gusto mo? Napaluha si Tessie at tila natauhan. Nilapitan si Dante at biglang niyakap ito. Dante, sorry. Hindi ko rin naman gusto itong mga nangyayari sa atin. Mahal kita, ayoko lang mawala ka. Pumigla si Dante at dahan-dahang inalis sa mga kamay ni Tessie sa kanya. Pero bago tuluyan lumabas ng bahay, huwag mong hintayin pagsisihan ko na pinili kita, Tessie. At lumabas siya ng bahay, ni hindi man lamang lumingon. Iniwan niya si Tessie na tulala sa harap ng lamesa, puno ng pagsisisi at walang tigil sa pag-iyak. Ilan sandali pa, maririnig ang marahang pagbukas ng pinto ng kwarto. Lumabas ang dalawang anak ni Dante, ang panganay na lalaki. 15 taong gulang at ang bunsong babae. Tahimik lang sila na nakatayo sa pintuan at pinagmamasdan ng umiiyak na si Tessie sa harap ng mesa. Nakita din nila ang mga basag na bote sa sahig. Sandaling tumingin sa kanila si Tessie pero agad din itong yumuko. Makalipas ng 1 linggo, tila bumalik na muli sa dati ang tahimik na tahanan nila Dante at Tessie. Maayos na nga ba ang lahat o iyon ang akala nila? Sinusubukan ni Tessie na magbago at sinisikap nilang kalimutan ng lahat ng alitan na nagdaan. Ngunit sa kabilang dako, sa kabilang dulo ng syudad,
may pusong muling nasasaktan at naghihintay pa rin ang pagkakataong makita ang mga anak. Sa labas ng St. Monica Elementary School, tahimik na nakatayo si Amor, hawak ang maliit na paper bag na may lamang mga baong cookies at juice na paborito ng mga anak niya. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ng mga batang isa-isang lumalabas ng gate. Pero habang lumilipas sa mga minuto, unti-unti nang nawala ang ngiti sa labi niya. Siguro baka naliit lang sila. Baka may activity. Pero hanggang sa nakadaan ng lahat ng mga estudyante ay saka lang niya napagtanto na wala doon ang mga anak niya. Natahimik si Amor. Napayuko. Mahigpit na hinawakan ang paper bag sa kamay. Parang biglang sumikip ang kanyang dibdib. Parang nawala ang lakas ng mga tuhod. Marahan siya lumakad palayo. Pilit pinipigilan ang pagpatak ng luha. Ang araw na inasahan niyang magiging masaya ay nauwi sa isa na namang pagdurusa. Agad siya nagtungo sa shop. Umupo siya tahimik na tulalang nakatitig sa kawalan. Hindi siya mapakali. Pero sa totoo lang, ubos na siya. Ubos na sa paghihintay sa pangungulila at sa sakit ng pagkawalay sa mga anak. Ilan sandali pa ay isang pamilyar na boses ang kanya narinig. Excuse me. Napalingon si Amor at agad na napangiti ng bahagya. Nakatayo si Miguel, naka-civilian attire pero halatang sanay pa rin sa tikas ng uniform. Bahagyang nagulat si Amor pero masaya. Babe, anong ginagawa mo rito? Biglaan naman yata. Hindi ka ba naka-duty ngayon? Namiss ko lang makita ka. Gumiti si Amor at namula ang pisngi. Actually, may dala akong balita. Isang magandang balita. Umupo sila sa maliit na mesa sa loob ng opisina. Hindi pa man sila nag-uumpisa mag-usap, ay parang nararamdaman ni Miguel ang bumabagabag sa isip ni Amor. Ayos ka lang, babe? Tumango si Amor pero hindi umimik. Hinipo naman ni Miguel ang leeg niya para tignan kung nilalagnat. Hindi ka naman nilalagnat. Sigurado ka bang okay ka lang? Gusto mo, ipagpabukas na lang natin to. Ihatid na kita pa uwi para makapagpahinga ka. Hindi babe, okay lang ako, promise. Sigurado ka ha? May breakthrough na tayo sa kaso mo, babe. Natigilan si Amor, nakatingin ng diretso sa kanya. Breakthrough? Anong ibig mo sabihin? Natrisa namin ang tao nagbigay ng peke at binayarang testigo sa kaso mo. At alam mo ba kung kanino galing ang pera? Hindi agad sumagot si Amor. Parang may kung anong malamig na hangin na dumampi sa kanya. Ang puso niya ay biglang bumilis ng tibok. Si Tessie. Natigilan si Amor. Parang tumigil ang oras. Tessie. Ang dating matalik na kaibigan. Ang babaeng inasahan niya. Pinagkatiwalaan niya at ang unang umagaw sa pamilya niya. Huwag mong sabihin. Siya mismo ang dahilan kung bakit ako nakulong. Tumango si Miguel. Lahat ng ebidensya papunta sa kanya. Siya ang nagbayad sa testigo. Siya nagplant ng mga dokumento na ginamit sa korte. Ginamit ang tiwala mo at pati ang pangalan mo para mailigaw ang kaso. Napatakip ng bibig si Amor, hindi makapaniwala. Ang lahat ng sakit, galit at pait na akala niyang nalampasan na niya, muling bumalik, mas matindi pa. Akala ko tapos na. Akala ko ang pinakamasakit na magagawa niya ay nang inagaw niya sa akin ng pamilya ko. Pero yung ganito, yung buhay ko mismo, kinuha niya. Marangay nawakan ni Miguel ang kamay niya. Amor, alam ko masakit. Pero wala ka na dapat ikabahala. Hindi mo na kailangang matakot. Ngayong hawak na natin ang katotohanan. Panahon na para lumaban ka. Sa legal na paraan. Panahon na para makuha mong hustisya matagal nang ipinagkait sa'yo. Nandito lang ako, babe. Pinahid niya ang luha niya at naging matigas na ang loob niya. May apoy sa mga mata niya. Hindi na ng galit lang, kundi na lakas ng loob. Hindi ko siya sasaktan. Pero ipaparanas ko sa kanya ang sakit at hirap na dinanas ko dahil sa kanya. At kahit 10 taon na akong kinulong niya, mas malaya ako ngayon. Isa sa kanya. Wala akong ibang babawiin sa kanya kundi ang mga anak ko ha. Gumiti si Miguel, may halong paghanga. Yan ang Amor na kilala ko. Yung babae na kahit ilang beses mong ibagsak, babangon pa rin. Sa labas, unti-unti nang bumababa ang araw at ang dating babaeng bugbog sa kasinungalingan, ngayon unti-unting nagiging simbolo ng katotohanan at hustisya. Gabi na ng mga oras na yon at sa loob ng silid nila Dante at Tessie, maririnig ang malambing na tawanan at mahihinang bulungan.
Nakayakap si Tessie kay Dante. Nakasandal sa balikat nito habang pareho silang nanonood ng lumang pelikula sa TV. Tila payapa ang lahat at tila bumalik ang sigla sa kanilang relasyon. Alam mo love, minsan iniisip ko, buti na lang hindi mo ko sinukuan. Kung ibang lalaki siguro, iniwan na ako. Ngumiti si Dante at hinaplos ang buhok niya. Ang mahalaga nagbago ka. Lahat naman tayo may pagkukulang, hindi ba? Tumingin sa kanya si Tessie may halong emosyon. Salamat ha, kasi kahit ang dami kong pagkakamali, nandyan ka pa rin. Pangako, hindi ko nasisirain to. Hinalikan niya si Dante sa labi hanggang pababa sa leeg at nag-umpisa silang painitin ang gabing yun. Ngunit sa mainit na halik na yon ay may lihim pa ring hindi kayang itago ni Tessie. Isang lihim na handa ng sumabog sa sandaling hindi niya inaasahan. Habang patuloy sila nagpapainit, biglang tumunog ang telepono sa mesa na katabi ng kama nila. Nagulat silang pareho at sandaling natigilan. Pero muling nagpatuloy si Tessie. Pilit pinipigilan si Dante na sagutin ang telepono. Mamaya niyan, love. Pero nilingon pa rin ni Dante ang telepono, saka tumayo para sagutin yon. Hello, sino to? Maya-maya may mabigat, kalmado pero kakaibang boses na sumagot. Good evening, sir. Pasensya na po sa abala. Gusto ko lang kumpirmahin kung dyan nga po ngayon nakatira si Tessie Salvacion. Napakunot noo si Dante. At bago pa makapagtanong si Daniel, pinabaan na siya ng tawag. Napatitig lang si Dante sa telepono, tila naguguluhan. Paglingon niya, nakita niya nakatingin si Tessie sa kanya. Sino daw siya at bakit daw tumawag? Tanong ni Tessie. Hindi nagpakilala pero kilala ka't hinahanap ka. Halatang nabigla si Tessie pero pinilit ngumiti. Ha? Siguro wrong number lang yun. Ang dami namang may pangalan Tessie sa mundo, hindi ba? Umiling si Dante, nag-aalangan. Pero tinuko niyang address natin. Alam niya kung saan tayo nakatira. Pati apelyido mo alam niya. Kaya imposibleng ibang Tessie yung tinutukoy nila. Lumapit si Tessie sa kanya. Niyakap siya mula sa likod. Pilit nilalambing. Love, huwag muna nating isipin yon. Baka taga-delivery lang o scammer. Wala lang yun. Gumiti siya. Ngunit sa likod ng ngiting yon, bakas ang takot sa mga mata niya. Pagkatapos ng ilang minuto, balik na sila sa kama pero hindi na ganoon karelax si Dante. Habang magkayakap sila ni Dante, napatingin siya sa telepono at muling napaisip. Dahil ang lihim na inakala niyang nailibing na sa nakaraan, ngayon ay unti-unti nang kumakatok muli. Makalipas ang ilang linggo, abala si Amor sa kanyang trabaho, gayon din si Miguel sa kanyang tungkulin bilang pulis. Dahil sa araw-araw na pagod at halos walang oras sa isa't isa, naramdaman nilang unti-unting nagiging routine na lang ang lahat. Kaya isang araw, habang sabay sila nag-aalmusal, biglang nagsalita si Miguel. Babe, mukhang kailangan na nating magpahinga. Hindi lang katawan pati isip. Pumayag ka na kasi na magbakasyon tayo kahit 2 araw lang. Natawa naman ng bahagya si Amor. 2 araw lang? Hindi ka ba nanghihinayang doon? At saka kawawa naman yung mga empleyado natin doon. Ayoko namang iwan sila. Ito talagang girlfriend ko, napakasipag naman sa trabaho, masyadong ginagalingan. Alam mo okay lang yan. Mas okay na yun, nakakapag-relax naman tayo kahit minsan. Kailangan natin yun, hindi pwedeng puro trabaho lang. Napangiti si Amor, napailing, pero halata sa mata ang saya. Kinabukasan, habang abala si Amor sa pag-ayos ng mga dadalhin, pinilit pa niyang isamang kanyang tita Norma pero umiling ito habang nakangiti. Bakit kasi hindi ka na lang sumama sa amin, tita? Gusto ko kung nasan ako nandun ka rin. Ano ka ba naman, Amor? Huwag mo na akong isama. Oras at panahon niyo yan ni Miguel kaya sulitin niyo yan. Lumapit pa siya at hinawakan ng kamay ni Amor. Hindi araw-araw may taong gaya ni Miguel handang ipagtanggol ka. Alagaan mo yung pagmamahal na yan ha. Masayang-masaya ako para sa inyong dalawa. Ngumiti si Amor at mahigpitan niya kapantiyahin. Samantala, sa isang private beach resort na nirentahan ni Miguel para sa kanilang dalawa ni Amor, ramdam ang katahimikan at lamig ng simoy ng hangin. Walang ibang tao, walang ingay, tanging hampas ng alon lang ang maririnig. Pagdating nila, agad silang sinalubong ng malawak na tanawin ng dagat, ang kulay asul na tubig, at ang ginintuan liwanag ng araw na unti-unting lumulubog. Sa tabi ng dalampasigan, magkasabay sila naglakad. Ang kanilang mga paay lumulubog sa buhangin habang ang hangin ay banayad na humahaplos sa kanilang balat.
Nakatingin si Amor sa dagat, may ngiti sa labi. Ang tagal ko nang hindi nakakaramdam ng ganitong kapayapaan. Tumingin si Miguel sa kanya. Kaya nga matagal ko nang gustong daling ka dito. Kaso nga nakakailang beses ka ring tumanggi at naiintindihan ko naman. Kaya masaya ako nangyari to. At sa wakas, nandito na tayo. Maya-maya'y nagpatugtog si Miguel ng mabagal na musika mula sa speaker. Lumapit siya kay Amor, iniabot ang kamay. Pwede ba kitang maisayaw? Tumingin si Amor, bahagyang natawa pero agad tinanggap ang kamay nito. Sa ilalim ng mga bituin, dahan-dahan silang sumayaw. Parang bawat tibok ng puso nila ay sabay sa tugtog ng musika. Babe, salamat sa pagdating sa buhay ko. Masuyong hinaplos niya ang pisngi ni Amor at hinalikan niya ito sa noo. Habang sumasayaw, unti-unti silang napalapit hanggang sa maramdaman ni Amor ang init ng hininga ni Miguel sa kanyang pisngi. Isang marang sandali at nagdampi ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pag-unawa at paggalang. At sa gabing yon, habang bumabalot ang dilim at kumikislap ang mga bituin sa kalangitan, saksi ang dagat at hangin sa unang gabing pinag-isa ng tadhana, ang dalawang pusong parehong hinintay ang pagkakataong yon. Samantala, nasa trabaho na mga oras na yon si Dante pero hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tawag na natanggap niya nung isang gabi. Ang lalaking may mabigat na tinig na nagtanong ng kanilang address at hinahanap si Tessie. Mula noon, hindi na siya mapalagay. Kahit anong pilit niyang ibaling sa trabahong isip, may kung anong kutob na kumakabog sa kanyang dibdib. Hanggang sa biglang tumunog ang kanyang telepono. At sa kabilang linya ay ang panganay na anak niya at sinabing may dumating na mga pulis sa bahay at sapilitang sinama si Tessie. Napakunutan noon ni Dante. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad siya sumakay ng kotse at halos liparin ng kalsada pa uwi ng bahay. Pagdating niya sa kanilang tahanan, bukas ang gate. Tahimik ang paligid na parang walang nangyari. Mabilis niyang binuksan ang pinto. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bumungad sa kanya si Tessie. Nakangiti at abala sa paghahanda ng tanghalian. Oh, love, ang aga mo yata ngayon. Hindi agad nakasagot si Dante. Napatitig siya kay Tessie na para bang may multo sa harap niya. Uy, ano ka na dyan? Daig mo pa nakakita ng multo ah. Hindi ka ba umalis? Pilit na tumawa si Tessie pero sa loob-loob niya ay kinakabahan na siya. Ayaw niyang ipaalam kay Dante ang nangyaring pagdampot sa kanya ng mga pulis dahil alam niyang kapag nalaman ni Dante na siyang may kagagawan kung bakit nakulong si Amor ay siguradong magagalit ito at makahiwalayan pa siya nito. Ha? Saan naman ako pupunta? Hindi na nagsalita si Dante. Mapanuri ang tingin. Tila hinihintay niyan si Tessie mismo magsabi sa kanya ng totoo. Habang kumakain sila, ramdam ni Dante ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Ang bawat kutsarang tumatama sa plato ay tila tunog ng hinala. Si Tessie naman, pilit pinapakalban sarili. Ngunit baka sa mga kamay niya ang bahagyang panginginig. Nang matapos silang kumain, umupo si Dante sa sala at matagal nang nakatingin sa kawalan. Habang si Tessie naman ay abala kunwari sa paghuhugas ng plato, ngunit sa bawat tingin niya sa salamin ng bintana, kitang-kita niya sa refleksyon ang masamang titig ni Dante mula sa likuran. At sa katahimikan ng hapon na yon, pareho nilang alam na may lihim na kailangang mabunyag at oras na lamang ang magpapasya kung sino ang unang aamin. Makalipas ang ilang buwan, isang sobra nakita niya nakasingit sa gate ng bahay nila. Nakaramdam na malakas na kabat-tibok ng dibdib si Dante. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang dahan-dahang binabasa ang dokumentong hawak niya. Ang pahayag ng mga pulis na nagpapatunay na si Tessie mismo ang nagpakulong kay Amor kahit wala talagang kasalanan si Amor. Hindi totoo to. Bulong niya, halos pabulong ngunit puno ng bigyati. Ilang beses pa ulit niyang binasa ang report ngunit pareho pa rin ang laman. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinili niyang ipalit kay Amor. Yun palang mismong dahilan kung bakit naghirap at nasira ang buhay ng dating asawa niya. Nang mga oras na yon ay umalis si Tessie upang mamili. Napahawak siya sa ulo. Ang mga matay namumula at ang dibdib ay tila pinupunit ang bigat ng pagsisisi. Anong nagawa ko? Ano nangyari sa akin? Pagkalipas ng ilang minuto, nang kumalma siya kahit kaunti, ay agad niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan patungo kina Amor. Determinado siyang humingi ng tawad. Umaasang kahit na papano'y mapatawad pa siya ng babaeng minsan niyang sinira.
Ngunit pagdating niya sa bahay nila Norma, wala doon si Amor. Nagulat si Norma na makita si Dante. "Oh, Dante, anong ginagawa mo rito?" Mabilis ang boses ni Dante, bakas ang pagkataranta. Nasaan si Amor? Kailangan ko siya makausap ngayon na. Napabuntong hininga si Norma. Wala siya rito. Maaga silang umalis dahil may mahalaga silang gagawin. Kung gusto mong malaman, bumalik ka ngayon sa bahay mo para maabutan mo sila sa bahay mo. Hindi na natapos si Dante ang tanong. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa sasakyan. Hindi inalintahan ang ingay na makina o ang mga matang nagmamasid. Pagdating niya sa kanilang tahanan, baka sagad sa paligid ang kaguluhan. May mga pulis na nagkalat, mga kapitbahay na nagkukumpulan, at mga bulungan na parang mga sibat na tumatama sa kanyang pandinig. Yung babae, yun daw yung totoong may kasalanan. Ay, di ba siya yung pinalit sa dating asawa? Grabe, ang kapal ng mukha. Niloko pala yung lalaki. Habang papalapit siya, lalo niya naririnig ang tunog ng posas at doon niya nakita si Tessie, umiiyak, pinapalibutan ng 2 pulis habang dahan-dahang inaalalayan papunta sa sakyan. Ang mukha nito ay maputla, ang mga matay puno ng takot at pagsisisi. Pagkakita kay Dante, tumigil ito sandali at tinitigan siya. Ngunit hindi makagalaw si Dante, parang natuyuan siya ng boses. Ang mga salitang gustong lumabas ay natabunan ng lungkot. Pinanood na lang niya habang dinadala si Tessie sa sasakyan hanggang sa tuluyang mawala ito sa paningin niya. Paglingon niya sa likuran, natanaw niya si Amor nakatayo at sa tabi nito ay ang kanilang mga anak kasama si Miguel. Tahimik lang si Amor. Hindi galit, hindi masaya. Bagkus ay mapayapa. Tila isang babaeng natutong bumitaw sa sakit na nakaraan. Lumapit si Dante. Ang mga mata niya ay puno ng luha. At sa unang pagkakataon, sa harap ng babaeng sinira niya noon, ay yumuko siya ng buong kababaang loob. Amor, wala akong mukhang maiharap sa'yo. Ang tanging gusto ko lang sabihin ay, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat. Tumingin si Amor, kalmado ang tinig. Matagal na kitang pinatawad, Dante. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil gusto kong tuluyang makalaya, hindi lang sa kulungan, kundi sa sakit na dinulot niya sa akin. Tumango si Dante, umiiyak, at lumuhod sa harap ng mga anak niya at ni Amor. Niyakap niya mga anak niya na mahigpit. Tila doon niya ibinuhos ang lahat ng pagsisisi at pangako ng pagbabago. At habang lumalayo sina Amor at Miguel, kasama ang mga bata, magkahawak kamay at may mga ngiting may kapanatagan. Haramdam ni Amor sa wakas ang hustisyang matagal niyang hinintay at ang pagpapalaya sa sarili na higit pa sa anumang korte o sentensya. Makalipas ng 1 buwan, ang muling paghaharap ni Amor at Tessie sa kulungan. Pero ngayon, si Tessie nang nasa loob at si Amor nang nasa labas. Dahan-dahang pumasok si Amor sa loob ng visiting area. Sa kabilang panig ng salamin, naroon si Tessie, nakasuot ng orange na uniforme, maputla at baka sa mukhang ilang gabing walang tulog. Ngunit ang magtagpo ang kanilang mga mata, agad itong itinuwid ang upo. Tinaasan ng tingin si Amor at pilit ang umiti na tila ba wala siyang ginawang kasalanan. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Ngumiti ng pilit si Amor. Maya-maya pa'y dumating si Miguel at nilapitan si Amor, hinawakan ng balikat. Sinisiguradong okay lang siya. Tumango si Amor at ngumiti lang kay Miguel. Tumawa naman na mapang-asar si Tessie. Oh, kaya pala. Kaya pala ang lakas na ng loob mo ngayon. Ang swerte mo naman. Hindi swerte ang tawag doon, Tessie. Tamang panahon. Tama lang na bumalik sa akin kung anong ninakaw mo. Napangiwi si Tessie. Ngumiti na mapait habang pinipisil ang mga kamay sa ilalim ng mesa. Wala akong ninakaw sa'yo, tandaan mo yan. Tumango lang si Amor. Ah, wala ba? Bakit kinailangan mo pansirain ang buhay ko para lang makuha ang gusto mo? Dahil naiinggit ka sa kung anong meron ako at yun ang wala sa'yo? Saglit na natahimik si Tessie, pero agad ding bumawi. Ngumisi, nagkunwaring matapang. Wala akong dapat ikainggit sa'yo. Akin si Dante. Inago mo lang siya sa akin. Tinitigal lang siya ni Amor saka ngumiti. Sayo na. Huwag kang mag-alala. Matagal ko na siyang binasura at ang mga anak ko lang ang kailangan ko. Kaya nga hindi na ako nagtaka na ikaw yung pinalit niya sa akin . Kasi pareho kayong basura. Tumayo si Amor at bago tuluyang umalis ay nilingon niya si Tessie ng huling beses.
Hangad ko pa rin na balang araw. Matutunan mong patawarin ang sarili mo. Dahil yun ang hindi ko kayang gawin para sa'yo. Pagkatapos ay lumakad siya palayo, marangal at malaya. Pag-alis ni Amor, nakatitig lang si Tessie sa salamin. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pagpatak ng luha. Niyakap niya sa sarili. Pinilit ngumiti kahit nanginginig na ang baba. Kaya ko to. Hindi ako talunan. Hindi ako basura. Ngunit pagdating ng gabi, sa katahimikan ng selda, doon bumuhos ang lahat ng pinipigilan luha niya. Hindi na niya kayang itago sa sarili na natalo siya, hindi lang sa laban kundi sa konsensya. Isang linggon lumipas, isang lalaki ang dumating upang dumalaw si Dante. Pagkakita ni Tessie sa kanya, muling sumiglang kanya mga mata. Agad siyang tumakbo palapit sa salamin at halos hindi maitago ang tuwa. Dante, akala ko kinalimutan mo na ako. Salamat at bumalik ka. Ngumiti si Dante pero malamig ang titig. Walang halong lambing o pag-asa. Hindi ako dumalaw dito para kamustahin o alalahanin ka. Nandito ako para sa isang dahilan lang. Napakunatan noon ni Tessie. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Dante at saka tumitig ng diretso sa kanya. Para sabihin na ito ng una at huli kong pagdalaw sa'yo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tessie. Nanginig ang labi at agad siya napaiyak. Umiyak siya at nagmakaawa. Dante, huwag mo naman gawin sa akin to, please. Huwag gayon, Dante. Huwag mo kong iiwan ng ganito. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Di ko sinasadya lahat ng to. Tumayo si Dante at sa malamlam niyang boses ay kanyang sinabi. Sinira mo ang buhay ko, Tessie. Nagsisisi akong pinagpalit kong pamilya at ang asawa ko para sa'yo. Hindi na siya lumingon pa. Habang tinatawag siya ni Tessie, lumakad siya palayo. Hanggang sa tuluyang maglaho sa likod ng pinto. Sumisigaw at umiiyak ng buong lakas si Tessie. Dante! Dante, bumalik ka! Huwag mo akong iwan! Patawarin mo ako, Dante! Ngunit ang sagot sa kanyang mga sigaw ay katahimikan. Wala ng Dante, wala ng pag-asa. Ang natira na lang ay mga pader ng selda at ang bigat ng kanyang sariling konsensya. Doon siya muling bumagsak, luhaan, nag-iisa. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, aminado siyang talunan siya. Makalipas ang 1 taon, ang dating madilim na yugto ng buhay ni Amor ay napalitan ng liwanag at bagong simula. Sa loob ng isang puting simbahan, habang pinapagitnaan ng mga bulaklak at musika ng himig pangkasal, nakatayo si Amor sa harap ng altar, suot ang magandang puting gown. Sa tabi niya, ang lalaking minsan ay naging sandigan sa gitna ng unos ni Miguel. Ang pulis na minsan tumulong sa kanya upang makamit ang hustisya. Habang nagsisimulan seremonya, ramdam ni Amor ang katahimikan ng paligid at tila naririnig pa rin niya sa hangin ang mga alaala na nakaraan. Pero ngayon, hindi na ito masakit. Ngayon, mga paalala na lamang ito ng mga aral na kailanman ay hindi niya malilimutan. Habang pinapahayag ng pari ang basbas ng kasal, tumulo ang luha ni Amor, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaligayahang matagal niyang inantay. Sa labas ng simbahan, habang naglalakad silang mag-asawa sa gitna ng mga bulaklak at halakhak na mga bisita, tumigil sandali si Amor at tumingala sa langit. Sa isip niya, tahimik niyang binigkas. Salamat, Panginoon, sa lahat ng sakit. Salamat po sa mga taong nasa likod ng lahat ng ito. At maraming salamat po sa lalaking nasa tabi ko ngayon. Sa kabilang dako, sa kulungan, si Tessie ay nananatiling tahimik. Hindi na siya dating palaban. Tahimik niyang binabasa mga librong iniwan ni Amor noon. Mga librong may nakasulat na mensahe sa pahina. Ang kapatawaran ay hindi regalo, kundi ito ay regalo para sa sarili mo. Muling pumatak ang luha ni Tessie, ngunit sa unang pagkakataon, ito'y luha ng pagsisisi at pagnanais magbago. Sa buhay, may mga taong kailangang mawala upang mas matutunan nating pahalagahan ang ating sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung sinong nanalo sa laban, kundi sa kung sinong natutong magpatawad at tumayo muli. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!